Live po tayo ulit at moving po ulit ang mga pulis sa loob. So cover lang po natin ito. Paki-share po agad at paki-cut nyo agad. Share and cut agad po. Kasi po moving po ulit ang mga pulis. So live po tayo ulit. Cover lang natin. Justice for Pastor Apollo Kibuloy. At malapit na pala. Ilang ikot na nila mo. Ito po yung JMC College of Law. Yan. Magandang record ng JMC College of Law, ha. Po natin sa mga kababayan natin, especially mga OFW, kasi kailangan po lumabas ito sa international media dahil meron pong media blackout. Hindi po kino-cover ng ibang media. Hindi po. Hindi na po nako-cover ng ibang mainstream media. So kailangan nito lumabas sa international media. Ikalat po natin sa labas. Po. Dami na naman nilang pulis at moving po ulit ang mga pulis. Ay grabe. Hindi nila titigilan tong eskwela. Kawawa ang mga estudyante. Naabala ang pag-aaral ng mga estudyante. Formation sila ulit. Sana naman kayo iikot. Fully armed. Tinan mo, oh. Akala mo susugod sa NPA. Akala mo susugod sa bundok. Fully, ang hahaba niya, no?
May mag-trip lang na isa dyan. Pagbabar kami, tapos na yan eh. Haba. I mean, isang tao, pastor, pahahanapin. Ganyan kahaba ang dalang baril. Wow. No, ang ganda ng KOJC compound kaya ingit si Pres. Kaya nga eh. Ay, ang hirap ng bangag. Black Mamba, shout out. Shout out po sa inyo lahat. Pasensya tayo hindi nakakabasa. And laging ganun ha, standby lang kayo kasi may mga area dito na walang signal na puputol pero tayo naman ay babalik parati. No, sa likod naman daw. Doon naman daw sila. Ano, pero may naiwan dun eh. Yan, tingnan nyo, ang ganda ng school. Nabababoy, alam nyo, nung dati walang problema. Sprawling to, ang ganda. Walang gate. Napakaganda nitong area na to. Walang harang, walang truck. Nang dahil sa kalokohan nitong mga to. Puro gate ang nilagyan ng gate para hindi nababoy. Pero bagamat pumasok sila ulit. Ito kanina, tapos itong inikot. Wala pang madaling araw. Alam nyo guys, meron akong ikakwento sa inyo. Makinig po kayo mabuti habang tinitingnan nyo itong mga kasundaluhan nito. Meron akong nakausap na isang political expert na lang sabihin natin. Okay. Dalawa po ang rason daw ng pagpasok ng mga pulis dito. Ito po ay ayon sa isang respected political analyst. Dalawa daw po ang pagpasok ng mga pulis dito. Una, hindi po para talaga hanapin si Pastor Kibuloy. Alam nilang wala dito si Pastor Kibuloy. Ito ay para harasin ang mga kaalyado at malapit kay PRRD. Alam po natin yan. Ito, ginagawa nila ay may patungkol kay PRRD. Alam na po natin yan, kaya lang namang ginigipit si Pastor Kibuloy dahil matalik na kaibigan ni PRRD. Pero meron pang isa. Meron pang isang dahilan. At yung isang dahilan po ay connected sa ICC. Isa pang pinapasok lang nila ang mga pulis dito to take control the powers of Davao. And one area is itong Kingdom kasi matinding kaalyado ni PRRD. They took this place in connection with ICC. Palagay ko lang isusunod na po ang paghuli sa mga Duterte. Kaya
Kaya po sa tingin ko ay para talaga itong banata ng mga Duterte. Pinapasok ng mga pulis galing-galing sa iba't ibang region to neutralize ang kapangyarihan ng mga Duterte. Then next in line, ICC will come in. Tingnan nyo ang napakagandang park. Ha? Tingnan nyo kung gaano kalinis. Tingnan nyo kung gaano kalinis ang compound. Diba? And yet, tingnan nabababoy dahil nakakalat. Kung makikitang tambay ngayon, please. Doon tayo moving doon eh. Bakit? Sa satellite namin yan. My God, huwag mo gagalawin yan. Uy, ito doon rin, basta siguro be. Pati satellite, gagambalain. Anak ng teteng kayo. Satellite kay OJ. Baka daw nandyan, pambihira. Paano tatagal si pastor dyan? Anak ng isip-isip paminsan-minsan. Akyatin daw, baka nakatago doon si pastor. Paano ka tatagal dyan? Ilang buwan na silang naghahanap dito. Iniikot na nila to kanina eh. Iniikot na naman. Ang bihira, wala pa kaming tulog, wala pang ligo. Wala pa lahat. Sige, sermonan mo sila, Pastor Kibuloy. May ma-convert pa ta. Lado ng pulis sa Amerika. Bong bulok ka talaga. Gagaarit nyo si Ma'am Hana. Dapat yan, nag-walking mo. Oh, higera daw, higera. Wala na. Nagiginig sila yan. Gera daw. Eh parang nasa gera eh. Isang tao hahanapin, napakadaming pulis eh. Oh, ang daming puro babae oh. Kabataan pa nga eh. Ay, hindi sila napagod ng kakahanap. Ilang beses nang naikot ito eh. Wala pang tulog, wala pang ligo. Wala pa. Oh, kumain naman na. Nakapagkape naman na. Ano lang. Kain ang ligo na lang. Ito, naalala ko, pinasyal kami dito personally ni Pastor. Pinakita niya to. Pinakita niya tong publishing house. Naalala ko po yan, Pastor. Someday, papasyal mo kami ulit dyan.
Isipin mo, di ba? Daming pulis. Ito, isang parte lang ng pulis, ha. Nakakaalat po sila sa buong kingdom. Isipin mo, eto ha. Natural magdudumi yan. Natural kakain yan. Natural iihi yan. Saan yan iihi dito? Alam ka naman pasukin niya yung bahay. Saan tatai itong mga ito? Saan maliligo yan? Mag-i-stay sila dito. Don't tell me hindi na sila tatai. Don't tell me hindi sila iihi. Diba? Okay yung basura eh. Kaya nilang linisin yan. Ano, makikitai pa sila dito sa atin? Makikiihi. Diba? Nakikita nyo naman, walang kalat. Hilary San, maraming salamat po, Hilary San. Thank you, Hilary San. Diba? Eh, ang higpit dito, ang dami dito babae. Baka mamaya may mga kursanadahan pa yan. Tinan nyo mga babata, mga babae. Dito maninirahan yan. Paki-explain po. Sa tingin ninyo, saan sila tatai? Hindi, ano yan, hindi po tayo bastos ha. Yan po ay natural. Natural, kakain ka. Natural, iinom ka. O, saan mo ilalabas yun? Kinain mo. O, magdudumi pa yung mga yan. Ano yung patataihin mo sa salawal? Paihin mo sa brief. Gemma Pasyente, maraming salamat. So, sino pa maglilinis ng dumi nila? KOJC pa? Hallelujah! Hallelujah! Now the verdict had been given. He had been found Malay mo, as his due. kay stay nila dito, makonvert pa sila. Maghapon nilang marinig si Pastor Kibuloy. Maghapon nilang marinig ang praise and worship at sermon ni Pastor. O diba? Nabababoy, dyan na sila nakahiga. I mean, we cannot blame them dahil siyempre mamamahinga yan. Alam namang hindi mo po yan. Diba? Pero siyempre, diba? May mga babae dito. Ay, nako. Saan si Ka Eric? Si Ka Eric ay may lakad po umalis. Si Doc Badoy ata ay wala po siya ngayon dito at si Jason sa. Baka mamayang gabi sila magbalikan. Kami, sinabihan kami na wag na muna kami umalis Banateros dito kasi baka hindi na kami papasukin. So, dito muna kami. Wala muna kaming alisan Banateros. It's too late. Belshazzar was doomed, and the judgment of God is going to come upon him, whether he like it or not. Maganda yan para matuto na rin sila. Diba? Oh, so lipat tayo ng lugar kasi hindi na moving dito eh. Doon tayo sa mga moving. Dahil kasi yung moving po, delikado yan. Pag yan naghalungkat, nagtanim, may mga camera naman. May mga naiwan tayong mga kasamahan. Pero yung mga moving ang pupuntahan natin. Yan. Sige, makinig kayo ng sermon ni Pastor. Darating ang panahon, sasabihin ng Diyos, kayong mga hindi pa nakakakilala sa akin, kilalanin niyo ako. When your heart begins to be lifted up, and you will not recognize that, and you will not come and humble yourself and repent of your blasphemous ways. Inday Doha, OFW Banateros, maraming salamat po. Na yan ay darating sa buhay. These last few days, I have heavenly visitations. And I'm only visited by these heavenly visitors of mine when something
great is going to happen. One of them is John's chest. Alam niyo dito sa siyudad ng Davao, lahat ng mga tao dito na may kaugnayan sa ministry ito, tinitimbang whether covenant member, covenant partner, o kaya Pinapagod lang nila yung sarili nila. Ang laki kaya nitong kingdom. Pagod ka rin pag iniikot mo to. Doon. Asan sila? Wala pa. Texas Pinoy, maraming salamat po. Texas Pinoy, salamat po. Yan o, ang daming mga pulis. Ay. Ang daming mga pulis. Oh, ito yung mga armed men. So makikita nyo ang haba ng dala. Ang dami nila. Bukod dun sa kanina nakita nyo, marami na dun, di ba? Tapos ito mga armed men, maraming dala. Ayan. Tapos meron pa dito. Di ba? Alam mo, napakamapayapa nitong lugar na ito. Ngayon, di ba? Para silang nasa park. Nakatambay, nakaupo. Nandito sila. Yan, nakaupo dyan, nakatambay. Dati walang nakatambay dito na ganyan. Maayos dati dito. Di ba? Andito nga pala si Stephen Curry. Di ba? Ang lakas makababoy nitong mga pulis na to. Lorna 07, shout out po sa inyo. Lorna 07. Si Banat Bay po ay may sakit. Pero alam ko next week nandito siya. Palagay ko tatagal pa kami dito. Gaya ng sabi ko sa inyo ay magtatagal ang pulis. So magtatagal pa rin kami dito. At sabi ko sa inyo, kami ay hindi muna pinabalik sa hotel hanggat andito sila. Ay palagay ko dito na lang muna kami. Dito na kami maligo, matulog. Kasi before, ang gawain namin, magstay kami dito hanggang madilim. Babalik sa hotel ng liwanag na. Pero this time wala nang uwian. Nakakalat sila. Ito naman, nililinis pa ni ate. Oh. Malinis sila dito eh. Malinis po sila dito. Huwag nyo po muna iwanan Coach Oli. Ay, hindi ko po sila iwanan. Hindi po. Jomac, huwag ninyo iiwanan kay OJC. Sabi niya hanggang andyan bang hinayupak. Yes po. Pangako po yan. Hindi po namin iiwan hanggat dito itong mga to. Iko-cover natin. Kaya nga napatakbo agad kasi sinabi ni Ma'am Hana ay moving ulit yung mga pulis. So walang ligo, walang tulog. Ako'y bumangon. At yung mga kasamahan ko po ay sila Boss Dada at saka si Master Judea. Sila po ay nagpapahinga kasi kailangan po ng rotation.
Mamaya, sila naman ang iikot at ako naman ang magpapahinga. Spencer Lacalle, Hans Dia, shoutout. Kasi I think 24 hours itong mag-iikot itong mga ito eh. Hello po. Hello po. So dapat may bantay dito kahit dumilim. At saka pag may nag-ikot, so may isang gising, may isang ready to go. Marami dito. Okay. So yung iniwan natin, maraming pulis. Kita nyo ngayon, maraming pulis dyan. Ito yung mga pulis na armado. Nakakalat po sila. Meron pa tayong iniwan kanina doon mga pulis. At marami pang pulis doon. Sa kabila. Kalat po sila. Malaki po itong area na ito. Alam mo, pag inikot nyo itong buong compound na ito, may mapapagod din kayo eh. Thank you po. Ma'am. Thank you po. Ako sa tingin ko talaga that will be the next. Pinapapwesto lang lahat. Nino-neutralize ang power. I mean, tandaan nyo, freenis yung account ni Pastor Kibuloy. Na we all know ay malapit sa Duterte. Diba? Kinasuhan yung mga malapit sa Duterte. Diba? Mga pulis dito nirelieve. Unti-unti tinatanggalan ng tinatanggal ng mga pulis ang punta tayo doon. Tinatanggal ng pulis ang ng power, tinatanggalan nila ng lakas ang mga Duterte. So pagpasok ng ICC, pati yung pulis nila, pati yung mga matatalik nilang kaibigan, pati yung mga supporters ng mga Duterte, neutralized na. Hindi na makakagalaw. Yan po ang sinabi sa aking mating plano dito. Kaya marami pang mga susunod na mga talagang kaalyado ni Duterte ay gigipitin. Para pagpasok ng ICC, maluwag na. Hello, hapon. Gandang hapon. Tuloy lang. Ikaw naman. Doon. Ikaw naman. Sige. Si Master Judea naman. At okay, lipat po tayo. Palipati ko sa'yo. Lipat kayo kay Master Judea. I-end ko. Ako naman na magpapahinga. Okay, kasi rotation 24 hours to eh. So kailangan natin ng pahinga. Nakapahinga na siya. Hello po. Hello po. Relax lang kayo dyan ha. Kalma lang kayo ma'am ha. Kalma lang ha. Para walang gulo ha. Thank you ma'am. Thank you. Lipat po tayo kay Master Judea. Siya naman po ang siya naman ang magla-live. Ang lahat ng bunga ng laman, mga sugat ng Espiritu, ay ngayon ay pinagagaling yung Panginoon sa dakong pinaglalagyan sa inyo. Okay, maraming salamat. Bantayan po natin, samahan nyo kami. Lipat po tayo kay Master Judea. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Ako po ay babalik. Ako ay magpapahinga lang saglit at rotation po kaming banateros. Thank you para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. God bless everyone. Ako po si Coach Oli na wala pang ligo.
Wala pang tulog, wala pa lahat. Thank you.